Okay, class. Magandang hapon. Itatakil natin ngayon ay Engineering Economics. First topic natin, simple interest. Disclaimer lang, class, na hindi sa akin galing yung lecture na to. Ito ay kinuha ko lang sa EERC. Doon ako kasi nag-review nung magte-take ako ng Engineering Board Exam. So, ito, class, simulan natin. Ang simple interest, class, ay nahati sa dalawa. Ordinary simple interest, tapos exact simple interest. Ang main na difference ni ordinary tsaka ni exact ay yung kino-consider natin na araw. Kapag sinabi na ordinary simple interest, ito ay based sa banker's year. So, ano yung banker's year? Ang 1 banker's year ay equivalent lang ng 360 days. So, ina-assume dito na yung isang buong taon ay laging, tandaan na, lagi na 360 days lang. Kapag naman sinabi sa problem na exact simple interest, base ito sa exact number of days. So, i-consider mo yung taon na binanggit sa problem. Kunwari, yung taon ay ordinary year lang, edi 365 days. Kapag naman yung taon na binanggit sa problem ay leap year, so 366 days. Sir, paano po kapag sa problem walang binanggit kung anong taon? Kung walang taon na binanggit, class, ang i-assume mo doon ay ito. I-assume natin na ordinary simple interest. Kung wala rin sinabi sa problem, kung ang i-consider mo ay ordinary or exact, ang i-consider mo pa rin ay ordinary simple interest. Sa kadahilanan na ang pinaka-common naman na ginagamit natin ay yung ordinary simple interest. Trivia lang, class. Ordinary interest versus exact interest, ang mas malaki ay yung banker's year. So, yung ordinary simple interest. Makikita natin mamaya o ma-appreciate nyo mamaya kapag nagsosolve na. Lagi itong mas malaki, class, kaya ito rin lagi ginagamit ng bangko natin. So, yun lang. Pag-usapan naman natin ngayon, class, yung sa exact simple interest, yung number of days. Kapag ordinary year, alam naman natin yan na common na 365 days lang. Pero kapag leap year, automatic 366 days. I-correct lang natin, baka medyo may pagkalito ka sa leap year. Ang leap year, class, ay lahat ng taon na divisible by 4. Ito yung common na alam. Kaya lang, ang hindi common na alam, kapag century marks na year, kunwari, yan, 1600, 1800, 1700, hindi pala 1600, kunwari 1700, 1900s, lahat ng century mark na year, hindi yon leap year. So, kapag tumungtong ka, kunwari yan, sa 1800 na taon, yan ay equivalent lang sa 365 days. Kahit i-check mo ito sa calendar, class, kapag century marks na taon, hindi ito leap year. Yun ay 365 days lang. Tandaan mo lang yun, ha. Next, kapag naman, bukod sa mga century marks nating class, meron itong limitations kung kailan lang nagiging ordinary year. Kapag, class, na taon na yung century mark mo ay divisible by 400, ito ay leap year. So, ulitin natin. Kapag yung taon mo ay century mark, kunwari 1800, 1700, 1900s, kung yung taon mo na yon ay century mark, yon ay magfo-fall under ordinary year. Yon ay 365 days lang. Pero, kapag yung taon mo naman ay kahit na century marks, pero divisible by 400, yon ay magfo-fall under leap year. Bigyan ka ng example, class. 1800 versus 1600. Ang 1800, since ito ay century mark na taon, ito ay equivalent lang ng 365 days. Hindi ito leap year. Pero, ang 1600s, oo nga, century mark ito, pero divisible by 400 din ito, ito ay leap year. Equivalent ito ng 366 days. So, sana malinaw, class. I-differentiate lang yung leap year tsaka sa ordinary year. Burahin ko ito. Next, elements. Sa elements naman ng isang simple interest, lagi lang namang ito. Yung F is equal to P plus I. Kung saan, si I natin ay equivalent din ng P multiplied by R multiplied by T.
So, i-denote natin yung ano nila, i-denote natin yung, ipakilala natin yung mga variable nila. Yung letter P, capital letter P, si principal or si present worth. Ito yung hiniram. Ito yung pinakapuhunan. So, si capital letter I naman, ito yung interest nung hiniram. Si F naman, ito yung isosoli mo na pera. Ito yung kasama na yung hiniram plus yung tubo nung hiniram. Yun si F, yung future worth. Si R naman, siya yung rate of interest. Si capital letter T naman ay period in years. Kung gaano katagal hiniram, pero dapat ang format niya nasa taon. So, kahit sabihin mo na araw lang yan, itatranslate natin yan into year. Kunwari class, humiram lang ng 15 days. Tapos walang sinabi na walang sinabi kung anong taon hiniram. So, ang i-assume nga natin doon, bankers year yun kapag walang sinabi kung anong taon. So, para makuha natin si T, gagawin lang natin dyan, T equals 15. Ulitin ko, walang sinabi na taon. So, ibig sabihin, bankers year, 360. Kung ano ilalabas dyan, yun yung period na T. Sana malinaw. Next. Kapag ipinalit natin yung formula na to dito sa formula na to, so ang kalalabasan niya na ito. Future worth o yung isosoli mo na pera, ay equal sa yung pinahiram sa'yo plus yung interest na equivalent ay PRTO plus yung tubo nung pinahiram sa'yo. Siyempre class, since simple interest ito, kadalasan naman siguro, alam mo na yung main na principle nito. Kung ano yung isosoli mo, dapat yun yung hiniram mo plus yung tubo, nung napagkasundan yung tubo nung hiniram mo. So, para mas ma-appreciate natin ito, class, solve tayo ng problem. Sample problem number 1, a time deposit of 110,000 pesos for 31 days earns 890.39 pesos on maturity date, or yung maturity date na to, class, ibig sabihin nito yung kapag tumubo na or sinoli mo na yung pera, date after deducting 20% withholding tax on interest income. Ang tinatanong lang ng problem, find the rate of interest per annum. So, mula dyan, class, ilista natin yung given. Meron tayong principal na pera o yung pinahiram sa atin na 110,000. Tapos, yung period natin ay 31 days. Kaya lang, class, diba, sabi nga, yung period na sinasabi, yung T, ay dapat naka-format ng years. Pinahiram ka ng 31 days, kaya lang kailangan natin itong ilagay sa format na taon. So, 31 divided by, tignan mo class, walang binanggit dito sa buong problem natin kung anong taon ka pinahiram. Wala rin sinabi na leap year, basta walang way na para malaman mo kung ilang days yung i-consider. Therefore, ito ay bankers year ang i-consider natin. So, divided by 360. Tapos, sabi dito, tumubo daw ito ng 890.39 pesos on maturity date after deducting 20% withholding tax. So, yung 890.39 na to, hindi ito yung total interest. Ito yung nabawasan na interest. So, ilagay ko muna dito siguro, i-denote ko muna siya as deducted interest or ID equals 890.39. Ang tinatanong, find the rate of interest per annum. So, yung R ang hinahanap sa atin. So, paano gagawin dito, class? Alam natin, yung deducted interest, so gawin natin, class. Deducted interest ay equal sa, ang sabi daw, yung deducted interest natin na yan ay after bawasan ng 20%. So, ibig sabihin, yung value na 890.39 na yan ay 80% na lang nung total interest. So, ipalit lang natin, 890.39 equals 0.8 multiplied by yung interest natin. So, i-denote ko muna as IT. I sub T natin ay equal sa 890.39 divided by 0.8. Ito ay equal sa 1,112.9875 pesos.
So ito yung tinubo ng 110,000 natin. Ang sabi lang, find the rate of interest per annum. So hindi naman natin hinahanap yung future worth. Ang hinahanap lang natin class, itong interest na to. Ang meron lang naman tayo yung interest na to. Ito. So ang gagamitin lang natin na formula ay I equals yung principal multiplied by yung rate of interest multiplied kung gaano tayo katagal pinahiram. So, ang interest nito, take note na hindi ito 890.39 kasi yan yung deducted. Siyempre, dapat yan gamitin natin yung I sub t, yung final. So, 1,112.9875 equals yung principal natin, 110,000 multiplied by yung rate of interest multiplied by yung period natin na 31, kaya lang divided by 360 kasi hindi natin malalaman kung walang sinabi na date. So, yung R natin ay equal sa 1,112.9875 divided by 110,000 times 31 over 360. Ito ay 0.1175 or 11.75%. So, ito na class yung ating final answer. Okay, lipat tayo sa next problem natin. Next problem natin. A man is required to pay 57,500 pesos in 15 days or 60,000 pesos in 60 days. Find the rate of simple interest. So, tingnan natin class. May binanggit ba na date or may binanggit ba na taon kung leap year ito or ordinary year? Wala ulit. So, ibig sabihin, iti-take na naman natin siya as banker's year. So, tingnan natin class. Yung initial payment natin ay equal sa 50,500 pesos. Kapag naman yung late payment natin, yung initial na to class, ang ibig sabihin sa initial ay yung on time. Yung late payment natin ay equal naman sa 60,000 pesos. Ito ay after 15 days. Ito naman ay after 60 days. So, kung i-drawing natin ito class, ito yung 0 day, ito yung 15 days, ito yung 60 days. Dito, sa 15 days natin, meron tayong 57,500. Pero, kapag na-late ka ng bayad, ito ay magiging 60,000 pesos na. So, makikita mo dito, from 57,500, magiging 60,000 pesos na. Gaano katagal yung naging gap? So, from 15 days, magiging 60 days. So, ang gap nila ay 45 days. So, ibig sabihin, after 45 days, tutubo ito ng after 45 days, tutubo ito ng yung interest natin ay equal sa 60,000 minus 57,500 equals 2,500. So, after 45 days, tutubo ito ng 2,500 pesos. So, mula dyan, yung period natin, wala ulit binanggit na taon. So, ang period natin ay 45 kasi yun yung gap na late divided by 360. So, iyan ako na pala para hindi na natin i-round off. Next, ang hinahanap ulit yung rate ng simple interest. So, paano natin kukumpitin yan, class? Siyempre, yung nag-base na tayo dito, yung interest natin ay naka-base na sa hiram na sa initial na 57,500. So, pwede natin i-take na yung principal amount natin ngayon, principal amount ay equal sa
57,500. Kasi ito na yung kinumputan natin ng 2.5. So mula dyan, interest ay equal sa P multiplied by R multiplied by T. So yung interest natin ay 2,500 equals 57,500 multiplied by yung rate of interest multiplied by 45,000 divided by 360. Ito ay equal sa 2,500 divided by 57,500 times 45 over 360. Ito ay equal sa 34.78%. So, yan na ulit yung ating final answer. So, move forward tayo sa last problem natin para sa simple interest. A man borrowed 75,000 pesos on September 18, 1898 and promised to pay on May 17, 1904 at a simple interest of 12% per annum. How much will be the total interest? So, ang hinahanap natin, yung total interest or capital letter I lang. So, ilista muna natin given. Ang hiniram, ang pinahiram sa'yo, so principal worth yon. Ang principal amount natin ay 75,000 pesos. Hiniram ito on September 18, 1898. Tapos, babayaran mo ito. So, yung future worth natin, hindi pa natin alam, on May pala, May 17, 1904. Tapos, simple interest natin, o yung rate of interest natin ay 12% per annum, so 0.12. Ang tinatanong lang, how much will be the total interest? So, yung letter I lang yung hinahanap sa atin. So, isa-isahin natin class. Since binigyan tayo ng date, binigyan tayo ng mga date, hindi na dito mag-govern yung assumption natin na ito ay banker's year. So, susundin na natin dito yung exact simple interest. So, computein natin, for year 1898, so year 1898, nagsimula tayong pahiramin ng September 18, 1898. So, bilangin natin yung araw na natitira pa, natutubuan tayo sa year 1898. For September, ang September ay meron lang 30 days. So, kung pinahiram ka ng September 18, ang September natin meron pang 12 days na tutubo. Sa October naman natin, meron pang 31 days. Sa November natin, meron pang 30 days. Sa December natin, meron pang 31 days. So, total of 12 plus 31 plus 30 plus 31, total of 104 days pang tutubo yung hiniram natin na 75,000 pesos. So, dadaan pa si year, nagsimula sa 1898, so dadaan pa si 1899, si 1900, si 1901, si 1902, si 1903 before mo bayaran sa year 1904. So, lilipas pa yung 1, 2, 3, 4, 5 taon. 5 years. Next, sa year naman, sa year 1904, kung kailan natin babayaran, sa year 1904, for January, sa January, meron tayong 31 days. Sa Feb naman, February, take note class na ito ay leap year kasi divisible by 4 pero hindi naman century mark yan. So, leap year ito, gagamit ka dito ng 29 days kapag Feb. Sa March naman class, meron tayong 31 days. Sa April naman, meron tayong 30 days. Babayaran mo sa May 17. So, sa May, meron kang 17 days. Kasi sabi sa problem, May 17, 1904 mo babayaran. So, ibig sabihin, for year 1904, tutubo pa yung hinira mo ng 31 plus 29 plus 31
plus 30 plus 17. So, tutubo pa ito ng 138 days. Di ba class, yung period natin na T, yung period na T dapat in terms ng taon. So, i-compute natin lahat-lahat in terms ng years. So, 5 years. Ito yung class, 5 years plus etong year na 1898 natin, 104 divided by yung 1898 class, hindi ito leap year. So, ito ay merong 365 days. So, mag-ingat dito. Baka mamaya, mapag-add nyo yung 104 tsaka yung 138 days. Take note na year 1898, ito ay hindi leap year. Ito naman ay leap year. So, dapat hiwalay mo itong computein. 104 divided by 365 plus 138 divided by leap year ito. So, 366. Ito ay equal sa 5 years plus 104 divided by 365 plus 138 divided by 366. Ito ay equal sa 5.66198. Di ko muna i-round off. 0687. So, yan yung period natin. Compute natin yung I. So, I ay equal sa P multiplied by R multiplied by T. So, palit natin. Interest ay equal sa magkano hiniram na initial? 75,000. Yung rate of interest natin, hindi pa, 0.12 kasi ito yun, 12%. Multiplied by, yung period natin ay 5.661980687. So, compute natin, 75,000 multiplied by 0.12 multiplied by 5.661980687. So, yung interest natin ay equal sa 50,957.82618 pesos. So, ito na class yung ating final answer. Kung kailangan mong compute si future worth, edi pag-addin mo lang yung principal tsaka yung interest natin. So, lalabas si future worth. So, ganun lang class ito i-take. Simple interest lang naman ito. So, halos ganyan lang naman iikot yun. Mag-iiba-iba lang ng problem na, mag-iiba-iba lang ng yung construction ng problem. Pero, more or less, ganyan pa rin iikot lahat ng tanong. So, tapusin ko na dito yung discussion. Sige class, salamat sa panonood.